Simon, game na, game. Ibibigay ko na Brother, Sige po. So, i-share ko lang po yung mga evidences namin about kung bakit ba tinatawag naming tao si Melchizedek. So, first of all, babasahin namin sa Hebrews 7:1. So, ayun. Hindi, kahit i-flash na lang. May verse naman ako. So, yung para po sa amin, si Melchizedek po ay man lang, hindi siya God. We call it theophany, pero syempre, para sa amin po ay man lang siya. Kasi may made siya, made. So, sa Hebrews 7:1, pwede niyo pong basahin. Hebrews 7:1, sabi po dito, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Yung word po na priest of the Most High God, priest of the Most High God, tapos yung word po na king of Salem. Kung hindi nyo po na itatanong, yung meaning po ng Salem is Jerusalem. Tapos yung priest of the Most High God pa, po, sa Hebrews 7:1, let's dissect the verse po muna. Yung word po na Most High God, sa Hebrews 7:1, sabi po diba doon na priest of the Most High God, King of Salem. So, sino po ba yung priest? At sino po yung Most High God? So, kung marami pong naniniwala sa inyo na God si Melchizedek, baka po nagkakamali kayo. Kasi po, kung si Melchizedek ay Diyos, paano siya pa rin yung priest? Tapos siya yung Most High God. Tapos, is yung isang office na yon, paano niya gagawin yung officina na yon at the same time? How can he able to do that office at the same time? Kung siya na yung Diyos, or siya yung Diyos, siya yung Most High God. So, think about that kasi baka nagkakamali po tayo ng interpretation pagdating kay Melchizedek. So, diretso po tayo sa verse 2. Sabi doon, to whom also Abraham gave a tenth part of all. Ibig sabihin po, nag-tithe si Abraham kay Melchizedek. How can you tithes? Give tithes to God. After ba andyo sa material things? Of course not. So, baka nagkakamali po tayo na Diyos siya. Kasi yung iba sinasabi Diyos din kasi Most High God ganun. So, ibig sabihin pala, kung saan niya dinala yung tithes nung binigay na sa kanya ni Abraham, paano niya din tatanggapin yun? Saan niya ibibigay? Siya nga yung Most High God, tapos kumuha ng tithes. Sabi doon, to whom also Abraham gave a tenth part of all. So, cross-reference natin dun sa Genesis 14:17. Basahin po natin. Genesis 14:17 to 18. Sabi po dito, and the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer and of the kings that were with him in the body of Sheba and his kingdom. 18 po, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Brought forth bread and wine. Paano po siyang Diyos kung magbibigay siya ng bread and wine? Tapos makikipag-communion pa kay Abraham. So baka mali yung pagkapaniwala natin. Kasi yung una nga, di ba, nag-tithes. Tapos sunod naman, nagbigay pa siya ng bread and wine. Tapos sabi pa doon, priest of the Most High God. So ibig sabihin pala, ito yung mga patunay or evidences that Melchizedek is only a man, not a God. Hindi siya Most High God. So literally, tao siya kasi nagbigay po siya ng material things So, ibig sabihin pala, tao siya. Sa Hebrews 7:3 naman po, meron po kaming dual application sa ito, wait lang. Meron po akong ibibigay na dual application sa Hebrews 7 verse 3. Sabi po doon, dual application. Ano ba? Ay, hindi. Mali pala. Doon sa, pala yan, theophany pala yan. Meron po ako ibibigay na, A and B. Di pala siya dual application. Di pala, mali pala ako doon.
Sa dulo pa pala yun. Tapos, pakibasa nga po ulit dun sa Hebrews 7:3. Sabi po dito, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made unto like a son of God, abided a priest continually. So, yung una po is yung without father, without mother, without descent. Tapos, nor beginning, nor end of life. Tapos, yung letter B naman po is yung made like unto the Son of God. Unto the Son of God. So, ayan po yung ibibigay ko na A and B pagdating po dun sa Hebrews 7:3 na sabi dun, yun po yung mga evidences nila. Paano nyo ipapaliwanag yan? Kasi, di ba, without mother, without father, nor beginning, nor end of life pa. So, let's study po muna dun sa letter B. Sa letter B po, may praise na made. May Diyos po ba na ginagawa? Yung sabi na made, sa Tagalog, ginawa. So, may Diyos ba na ginagawa? Siyempre, wala. Pagdating naman po sa letter A, yun yung evidences nila na Diyos daw kasi nga wala nga pinagmulan, di ba? Wala ding magulang, wala ding So, may tanong kasi doon, kapag matanda na ba yung isang tao, sasabihin mo ba na may magulang pa siya? Sa sobrang katandaan niya, matatanong mo ba na may magulang siya? Tapos, kunyari po, pag nasa ministry na ba tayo, katulad ng sinabi ni Brother Branham sa adoption, we're just adopted. Biologically, magulang natin yung salaman nating magulang. Yung parents natin biologically, magulang natin sila. But spiritually, yung parent natin, ang Diyos. So, ibig sabihin pala, si Melchizedek ay made. Ginawa siya. So, katulad po ng example natin si Jesus Christ. Totoo niya bang magulang si Mary or si Joseph? Hindi. Sino po yung magulang niya? Yung Diyos. So, yung example is si Melchizedek, tipot larawan ni Jesus Christ. Kaya tinatawag natin siyang theophany. So, basahin po muna natin dun sa Malakay 2:10. Bakit sinabi na isa lang yung ama natin? Sabi po dito, have we not all one Father, hath not one God created us? Why do deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Sabi dun, have we not all have one Father? Isa lang daw. One Father. Kaya siya walang ama. Kasi spiritually, isa lang yung ama niya. Isa lang yung Diyos. So, yun po yung evidences na si Melchizedek ay tao lang. So, meron pa po yun, yung kay Melchizedek na sabi, dun sa without descent, totoo po ba na walang talaan ng lahi si Melchizedek? Hindi po. Sa Hebrews 7:6 po, kung babasahin natin, nga po. Hebrews 7:6. Sabi dito, hindi po totoo na walang descent si Sabi doon, but he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises. But he whose descent, may descent siya pero hindi counted. Yes, counted. So, babasahin natin ng mabuti. May descent siya pero not counted. Hindi nilagay. So, ibig sabihin pala, so, hindi siya Diyos. Meron pa rin siyang talaan na lahi, hindi lang counted. Tapos, ginawa pa siya. Nagbigay pa siya tumanggap pa siya ng material things. Nagbigay din siya ng material things. And also, praise siya. Diba? So, sabi po dito, kaya sinabi na kasi na walang talaan ng lahi si Melchizedek kasi umabot na siya ng 600 years old. So, masasabi mo talaga na, ay, wala tong tao na to kasi sobrang haba na ng buhay niya. So, parang hindi mo na may itatanong pa na may parent siya kasi sobrang haba na po ng buhay niya. So, that's why si Melchizedek ay tao pa din siya. Hindi siya Diyos.
Mali po kasi yung pagkakaalam ng iba. So, pakibasa nga po sa Hebrews 7:4. Ako na po. Sabi dito, now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Pakibasa nga po sa Tagalog, paki-flash po. Sabi dito, nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Tao po ba o Diyos? Tandaan po natin yung nagsasalita, si Paul. Nung sinabi niya po bang tao, nagsisinungaling siya? Hindi. Hindi siya nagsisinungaling. So, ibig sabihin pala, si Melchizedek uli ay man, not God. Hindi siya yung Most High God. Kasi, paano naman po yung sinasabi ni Brother Branham na si Melchizedek na daw ay Diyos? Dito na po natin napapasok yung theophany na direct. Yung direct and indirect. Go. Yung direct, tas indirect. Yung direct po, ito po yung pagsasalita ng isang, tandaan po natin yung theophany, meaning po ng theophany, God's manifestation. Pero may indirect and direct po. Yung direct po is ito yung pagsasalita ng isang anghel o ng isang tao as a first person ng Diyos. Na parang Diyos siya. First person, na parang Diyos siya. Diyos. Yan. Diyos siya. Tapos yung indirect naman po, ito din yung pagsasalita ng isang anghel at tao. Na third person naman siya ng Diyos. Na sinasabi niya lang kung ano yung sinasabi ng Diyos. Yan. Yan. So, yun po yung mga patunay na tao lang si Melchizedek. Ano po ba yung meaning ng Melchizedek? Yung meaning po ng Melchizedek is yung Melech. We call it king sa English. Tas Tzaddik or just or righteous. So, yun po yung evidences na pahapyaw pa lang po, which is isi-share sa next Minister's meeting. Lagim talaga. Okay. Pastor. Ano ba, sir? Ayan. Ayun Salim. Nasa Salim naman ang kanyang tabernakulo. At ang kanyang, ayan yung verse. Yung Jerusalem. Sabi kasi ng end time, figure, ano lang yan? Tawag doon, imaginary place. Yung Salem sa kanila. Pero yan yung Jerusalem. Oh, yan talaga yung Jerusalem. So, dito, Brother Simon, tanungin mo kung may naniniwala si Melchizedek Diyos sa kanila. Wala. Lahat sa kanila tao. Kaya hindi sila yung dapat nasiran mo niyan eh. Nung sinabi ng, ito, dito lang, hindi mo masyadong in-emphasize eh. Yung without father, without mother. Ang tanong, mayroon bang ama si Melchizedek? Yung Melchizedek, walang ama. Ulitin ko, si Melchizedek, walang ama, walang ina. Kasi, ang ama niya, yung Diyos. Kasi yung yung anointing ni Melchizedek, hindi na nakakonekta sa biological yon. Kaya hindi na pinag-uusapan na may ama, may ina. Oh? Kasi diretso na siya sa Diyos. Nakadirect siya sa Diyos, yung anointing na mayroon siya. Kaya tingnan niyo yung sinabi niya doon, but made like unto the Son of God, a priest, abideth a priest continually. Ay, ang tanong, Brother Simon, kung tao siya, sinong tao siya? Meron akong, siguro, gusto ko i-present. Meron palang naniniwalang denomination na itong si Melchizedek, si Shem sa kanya. Sa Messianic, ang Messianic naniniwala, siguro ibang Messianic hindi. Ibang mga sacred name pronunciationalists, naniniwala sila si Melchizedek, si Shem. Minan, tanong. Bibigay ko na kay Bar Magellan pagkatapos ng tanong mo. Di,
Naano ko sa ano mo eh. Si Melchizedek direct sa Diyos. Direct sa Diyos. Ang gusto ko lang malaman dito, bakit si Kristo dumaan muna kay Maria, dumaan sa busom? Okay. Bakit si Melchizedek direct to God? Hindi, yung direct to Oo. God, yung pagkatapos niyang maging... Oo. Ricky, Oo. si Melchizedek, yan yung bagong pangalan niya. Oo. Title. Oo. Yung ibig sabihin nito, binanggit niya kanina, King of Righteousness. Saan lumabas si Melchizedek? Kailan lumabas si Melchizedek? Sa panahon ni Abraham. Tapos wala na daw eksena. May tanong po ako, saglit lang. Pastor Larry, gusto ko din parang survey lang. Kanino nag-tithe si Jacob? Kanino nag-tithe si Jacob? Sino? Nag-tithe si Jacob. Nung... Di ba sabi niya, basta pagpalain mo lang ako, bibigay ko sa iyo yung ano? Yung nung nasa higan niya yung... Unan. Hinigaan niya yung bato. Kanino siya nag-tithe? Tama naman yun. Lahat tayo nagtatithe sa Diyos. Ang tanong ko, sinong vessel para pagbigyan ng kaloob ng tithes? Sa panahon ni Jacob. Take note, patay na si Abraham, patay na si Isaac, si Jacob na lang at si Esau. During that time, inahabol siya ng kapatid niya. Ano siya doon? Parang miserable yung buhay niya. Pumunta siya sa tiyuhin niya, kay Laban. Then, naghahanap siya doon ng ano. Pero bago siya pumunta kay Laban, meron muna siyang desperation sa Diyos. At sabi niya, parang sa wording ko lang, sinusampa ko, Lord, basta pagpalain mo lang ako, ibibigay ko sa iyo. Oo. Ibibigay ko sa iyo, Panginoon, yung para sa iyo. Yung tithes. Ang tanong, kanino siya nag-tithes? Kay Melchizedek. What? So, sa susunod na ministers meeting, yun na yung itatopic namin, details by details. Gusto ko sana i-share yung details dito kasi wala na yung ibang mga kapatid natin. Kayo kasi may enjoy nyo na yan eh. Sa end time. Buhay pa si Shem sa panahon ni Jacob. Patunay yan, merong denomination na mismo yung lineage niya, talagang itinrace nila. Mga Baptist may ganyan. Pero hindi lahat ng Baptist naniniwala dito. Pati mga Messianic. Hindi ko alam yan. Pero alam ko, bago namatay si Shem, namatay siya 600. Hindi ko na maalala. 40 years Brother old. Minan, Balik ko na kayo. nung nagbigay ng ikapo si Jacob, Kay hindi na identified as Shem, Yes. but Melchizedek na yung Yung pagkakilanlan niya Pagkakilala- at that time. that time, alam niyo po kung bakit ko sinabi si Melchizedek ang pinagbigyan ng tithes? Kasi sa Kanaan, doon sa lugar na yan, walang righteous na tao na pagbibigyan kundi siya lang. Mm. So, hindi nabanggit yan, pero ayan yan. Ay, pwede yung nga yan? But Ito, who is this sa'yo to, Pastor? mysterious figure called Melchizedek? Tinuturo na pala to ni Pastor. Naturo mo na to dati. Si Pastor Larry, meron na siyang Oo. Pakita nga natin, saglit. Pwede mo palakihin yan. Ito yung lineage ni Shem. Kaso 100 eh. Dito, Pastor, kasi, parang patay na si Shem, patay na si Isaac, namatay din si Shem, parang ganon. Si Shem, buhay pa, naabutan niya talaga si Jacob.
Opo, yun. Magkitaas nga kasi doon nakalagay 110 years, Pakitas. 100, asama yun? Shem dies 110 years after Isaac. After Isaac, 110 years pa. Okay. After Oo. Isaac, 110 years kasi So, si Noah namatay 500 years. 500. So mag-exist siya ng 110 years, almost 600 600. years. Yun ba yung ano? So, timeline 600 niya? yun, Pastor. Yes. So, sa susunod po ito, siguro i-detalye na lang. Nangako. Hindi, kanino niya ibibigay? Buhay pa, pero kanino niya ibinigay yun? Nag-tights ba talaga siya? Hindi, ang tanong ko nga, nag-tights ba talaga? Bro, wala kasing ano eh, walang exact na name nangako, na share, walang exact name na ano na Wala share. talaga, walang nakasulat. Basahin ko po. Ang tanong ko lang, nag-tights ba talaga si Jacob? Hindi niya ba talaga binigay yung nasa kanya na? Sige. Hindi ko ano yun. Bibigay ko na kay Barb Magellan yung ano sa logos. Kasi walang NSO, walang PSA. Walang talaan ng lahi, pero may tanong ako, bakit tinala to? You know? Spoken word na yan later on. Hindi yan dati. Hindi yan dating record. Hindi, makinig ka. Sino ang gumawa nito, nung record na to? Mga Hudyo. Pagkatapos na nila. Yes. Wala. Wala. Yun. Isa pa dito, Bar Simon. Yung isa pang patunay na hindi Diyos, yung Hebrew 7, pinagkukumpara yung less at better. Hindi pwedeng ipagkumpara yung tao sa Diyos. Ayaw tong buksan ng end time kasi masasagi. Tao talaga eh. Sa verse 4, Hebrew 7:4, how great is this man is. Linaw eh. Tapos wala daw tala ang lahi, meron nga eh. Ba't walang ama, walang ina? Hindi na yun malaman kung sinong ama, ina. Hindi sinabi doon, walang pasimula. Yung walang pasimula, hindi si Shem, hindi kay Shem. Kay Melchizedek na yun dahil may anointing na siya. Ulitin ko po, yung walang pasimula ng buhay at katapusan, yun na yung pagiging Melchizedek niya, yung anointing. Hindi yun matatapos. Hindi yung anointing na Melchizedek, walang simula dahil yun ay sa Diyos. Doon na yung Diyos. Kaso kay Brother Branham, binanggit din ng Brother Branham dito, Melchizedek isa man eh. Tapos biglang babawiin niya doon sa baba. Siya yung pillar of fire, mga ganun. Ang tanong ko, nagkamali ba si Brother Branham dyan? Ba't ayaw aminin na nagkamali? Kaya nga, kanina sana isi-share ko doon sa infallibility. Lahat ba na i-reveal na ni Brother Branham? Sinabi ba ni Brother Branham lahat na rinibel sa kanya? 10,000 times? Ang hirap ulitin yung Bible, 10,000.